Bilang isang martial arts expert, ano ang naging challenge mo bilang teacher o bilang aktor o bilang personal sa buhay mo? Actually, pagiging martial artist, noong una, syempre, baguhan ka, gusto mong itest yung nalalaman mo eh. There was a time, Tito Boy and Sir Art, nung kabataan ko, nung teenager ako, nanonood ako ng Bruce Lee movie kasi nagkaroon ng rerun yan eh, nung 1988 kasi Year of the Dragon. Nagkaroon ng rerun ng movie ni Bruce Lee. Tapos nung Way of the Dragon, nanood ako sa Recto. I remember that. High school ako. Anong sinihan yan? Sa Recto banda, nalimutan ko. Sa Recto. Kasi panahon na puro sinihan pa, di ba? Maxim. Sa Recto. Tapos, paglabas mo ng sine, makukuha mo yung energy at spirit ni Bruce Lee. Paglabas mo, gusto mong manapak eh. Gusto makita mo lang yung isang tao na gano'n, gusto mo, gano'n yung banata ng gano'n. Gano'n ang pakiramdam mo pag napanood mo yung movie. Iba yung charisma kasi ni Bruce Lee. Kasi siya lang yung kauna-unahang artista, nakita ko na lahat ng tao sa sinihan ay sumisigaw na para ka nanood ng laban ni Pacquiao. At alam mong movie siya, hindi mo isipin na movie. Pag si Bruce Lee na yung lumaban sa pelikula, feeling mo live yung pinapanood mo. Sisigaw ka talaga, hintayin mo siyang lumaban. Dahil apektado kapag tinamaan siya, kapag nakalaban niya si Jabbar, malaki sa kanya, sasabihin mo, ay, ang laki naman niya Jabbar, paano kayo sisigaw-sigaw ka, sige banatan mo. Parang Fernando po Jr. din, pag nakabawi si Fernando po kala Paquito Diaz, diba, sumisigaw din ikaw na feeling mo yan. Sige, panata mo, gano'n. Gano'n yung panahon ni Bruce Lee na pag napapanood ko siya, yung energy niya, ang totoo na gusto mong bumanat sa tao. Pero yung disiplina sa martial arts, unti-unti na-develop ko yan eh. Kasi gusto kong samantalahin yung pagkakataon dahil nga si Bruce Lee ang namayapang action superstar mula sa Hong Kong at naging Hollywood actor din, ay paano ito pumasok sa iyong consciousness? Paano ka nagkaroon ng pagkakataon na si Bruce Lee ay i-welcome mo sa iyong career, sa iyong acting career, sa iyong action movies stint, no? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, Tito Boy and Sir Art, yung spirit ni Bruce Lee, lalo na kapag film mo na gusto mong ilabas yung nararamdaman mo bilang martial artist, ando doon yung vibes eh, di ba? Na Bruce Lee ka. Parang maraming martial artist, maraming tao na involved na sa martial arts na naging artista ng idol ay si Bruce Lee. Minado tayo dyan, maraming martial artists na ang idol ng araw, si Bruce Lee, influensya. Si Ramon Zamora, di ba? Ramon Zamora. Si Ramon Zamora naging kaibigan ko before he died. Tapos pag pili mo na gusto mo siyang gusto mong maging Bruce Lee, pasok siya sa kasi gusto kong makilala din yung talent ko bilang isang actor at martial artist at sa action. Kasi hilig ko ang action eh. Gusto mo rin ipakita yung kung ano yung ginagawa ni Bruce Lee. Although hindi mo matatapatan yung ginawa ni Bruce Lee. Iba yun eh. Pero naging inspirasyon mo si Bruce Lee para ka mapasok sa pelikula at para ka mapasok sa martial arts. Nandoon sa akin, nandoon yung spirit na gusto mo bumana, umaksyon, di ba? Gusto mo ipakita na yung bilis mo, yung galing mo. Pero gusto mo siyang i-share sa tao. Pag sa martial arts, gusto mo i-share yung knowledge. Gusto mong i-share yung nalalaman mo sa self-defense. Pero pag sa entertainment, gusto mong i-share naman yung yung talent na para ma-entertain yung tao pagdating sa action at sa acting mo. Yun ang ko, Tito Boy. Vic, ang pagiging Bruce Lee mo ba ay 100% bang siya ginagaya mo siya o parang ka sariling technique bilang Vic Tiro? Hindi, kasi actually issue yan eh pag sinabing gaya. Actually maraming taong gumagaya sa iba't ibang aktor, hindi lang kay Bruce Lee. Kahit dito sa local natin ginagaya si Robin Padilla. Bakit kay Bruce Lee ginagawang issue na ginagaya mo si Bruce? Hindi eh. Kasi once na you involved, kasi hindi pa pwedeng sabihin natin ginagaya. Ang feeling doon is ating wala naman masama eh, kasi lahat naman ng tao na nag-aral ng isang bagay, kapag naramdaman mo yun, natutunan mo, lalabas sa yun, hindi panggagaya yun eh. Hindi natin sa akin lang hindi mo tatawag na panggagaya kasi na-innate mo na yung nature na pinag-aralan mo. Kumbaga,
kung ano yung pinag-aralan mo, whether what it is, you will learn it and you will apply it to yourself. Diba? Ganun yung Correct, martial arts ni Bruce Lee. Oo. Lalabas at lalabas. Nakita mo iba, taekwondo, pag tinuruan ka ng isang taekwondo master, ang lalabas sa'yo katulad ng ginagawa ng master na nagtuturo sa'yo. Eh, pinag-aralan mo si Bruce Lee, yung martial arts niya, lalabas yung innate, yung instinct sa'yo bilang nagtuturo na martial arts si Bruce Lee. Pero hindi yung, actually, iba kasi yung tinatawag natin cinematic sa martial arts talaga. Pagdating sa martial arts, iba yung dating. Iba yung turo ni Bruce Lee sa real life sa pelikula. Kasi may tinatawag tayo dyan, syempre, kay Bruce Lee, for entertainment purposes only. Di ba yung mga sigaw-sigaw yung wow, all to sa martial arts, sumisigaw Sumisigaw ka ka. rin ba? Oo, sa martial arts, sa sparring, sisigaw ka kasi kailangan mo ibuga Sa yung sparring, hangin. oo. Kailangan mo ibuga yung hangin. Oo. Para di ka mahihilo, ganun ka. Pero yung ginagawa ni Bruce Lee is just for entertainment purposes Gusto niya yung ilabas yun Gusto niya ipakita yun na para siyang pusa. Oh, talaga. Pwede ka bang mag-stand ng dalawang? Pwede ba dyan? Dito na lang, upo na lang Joel, ako. Papakita pwede. ko lang yung konting ano. Pwede ba? Sige, ingat. Ito kasi may halong, isa pa sa mapaborito natin bukod sa Sige, pinag-aralan ni Bruce Lee, Wing Chun. Ito, Wing Chun. Ano? Wing Chun move, yung Ip Man. Alam niyo yung Ip Man na movie? Ayun, ito yung mga tinuturo ng Wing Chun ang tawag yan, Wing Chun movement. Pero yung kay Bruce Lee, kasama na rin yun. Foundation kasi ng Jeet Kune Do ni Bruce Lee ay Wing Chun. Ito yung mga ganyan movement. Tapos, actives. Ganun. Punch. Yan. Diba? Pag sumunto ka, kailangan mabilis. Diba? May light and then, boom! Tapos yung Wing Chun, yung Ip Man move. Diba? Nakikita ko kayo. Ang bilis